Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy po tayo dun sa series of vlogs ko tungkol dito sa gulong. Ngayon naman, mayroon akong gulong dito katabi ko. Ito po yung gulong na hindi napaplat. So siguro, meron ng mangilan-ngilan sa inyo na nakakaalam nitong tinatawag na RFT, yung run flat tires, na kahit ito ay wala ng hangin, mapapatakbo mo pa. Pero mas marami yung hindi nakakaalam, kaya nandito po yung mismong importer ng mga gulong na to. Hindi to dealer ha. Kaya mga kapatid, mamaya kunin nyo na yung telepono nito dahil siyempre pag importer, pwede kayong manghingi ng discount. So ngayon mga kapatid, nandito po si Sir Angel Tuyugon. Pag-uusapan natin itong gulong na to na pwedeng tumakbo kahit ito ay wala ng hangin. Kaya mga kapatid, kung napanood nyo yung mga unang vlogs natin tungkol doon sa Nissan Urban na pumutok ang gulong doon sa CCLX dyan sa Cebu, kung ganito yung gulong na gamit niya, malamang hindi puputok yun. Pero dahil nga sa yung gulong na yon ay manipis na, expired na, nag-overspeeding pa siya. At ang pinakamabigat doon, siya ay overloaded, kaya nangyari yung ganong sakuna. Pero ngayon, itong gulong na to na ipapakita namin sa inyo, ito po yung mga bagong gulong at ang meron po nito, yung Radar na brand. Ito po mga gulong na to, design po ito doon sa mga high-performance car. Yes, sir. O, high-performance, sabihin na natin, BMW, Mercedes-Benz, at lahat ng karamihan ng mga European cars yan. Dahil, yun nga, marami to sa Italy, marami yan sa Europe. So, ito ay pwede rin natin gamitin sa ating mga standard na sasakyan. Basta may magtama doon sa requirements mo, Sir Angel, no? Bago kita pagsalitain ng marami. Marami kasing mga subscribers tayo, lalong-lalo na yung mga kabataan. Opo, sir. Diba? Bibili ng Vios, kasi yan ang sikat, Vios. Tapos yung Mirage na G4. Tapos pinoporma nila ngayon yan. Pinapalitan nila ng mga malalaking gulong pero maninipis. Malaki yung diameter pero maninipis. Opo, sir. Mga low profile, sir. Low profile. Kaso yung mga low profile na yan, syempre, kung may mabibili ka man ng mga magagandang klase, yung branded. Opo, sir. Diba? So kung bibili ka ng hindi branded, dapat mag-rely ka doon sa gulong na hindi pumuputok at hindi napaplat. Sir Angel, ano ba tong radar na to? Meron pa siyang logo dyan, no? Yes, sir. Ano ba tong RFT? Itong RFT, sir, ito po yung run flat technology ni Radar tires. Kung i-compare natin sa normal tire, ang normal tire po kasi, pagka flat tayo, hindi na po natin siya pwedeng i-run flat. Masisira na po yung gulong. Yung gulong natin, pag side wall. Magpupulbos po siya sa gilid. Di katulad ng run flat tire po. Kahit itakbo natin siya ng maximum of 80 km po ang pwede niyang itakbo. Malayo na yun. Opo, sir, hanggang makarating siya sa malapit na vulcanizing shop or sa bahay nila, sir. Doon sa standard na gulong, ito, pakita mo nga, Sir Angel. Ito, sir, yung yan, ito, itapatong mo dito. Ito, sa standard na gulong po, mga kapatid, kapag halimbawa, ito ay napako na dito. Yes, sir. Diba? Ang kagandahan kasi sa tubeless, wag mo lang alisin eh. Opo. Makakauwi pa yan ng bahay mo. Opo, sir. Wag lang talagang matindi yung tutusok. Ngayon, halimbawa natin, ito, grabe yung tumusok dito. Opo, pag ito pinaandar mo pa, kung halimbawa nasa expressway ka, masisira yung gulong. Kunwaring nawalan siya ng hangin, sir. Hindi mo na siya kasi pwedeng itakbo kasi mapupulbos na yung gilid niya. Yung mags ba masisira din? Masisira, sir. Magbibengkong din. Sir, magbibengkong yung mags natin kasi madudurog na yung gilid niya. Iwanan muna natin tong gulong na to kasi i-explain namin sa inyo mamaya kung ano yung gulong na yan at ano ang meron sa gulong na to. Okay, Sir Angel. Dito sa Run Flat Tire Technology, ano ang kaibahan nito dun sa mga standard na tire? Bakit ito natawag na run flat? Ang run flat po kasi, kunwaring na ubusan ng hangin yung gulong nyo. Sa madilim tayong lugar, sir, hindi na po tayo kailangan bumaba para magpalit ng gulong. Kasi may tatakbo natin yung gulong, sir. May tatakbo mo pa. Opo, sir, may tatakbo. Yung katulad ng sinasabi ko doon, kung malaki yung tumusok dito, kaya pa niya kaya pa rin itakbo. Dahil sa nakikita po natin kung gaano kakapal yung sidewall niya. Matigas siya. Ito pinipersa ko na yan, oh. Ngayon ito, Sir Angel, yung kabila, iakit mo nga. Ikaw naman ang malaki katawan dyan. Ayan. Itong isa, nahihila, Saka nadidiing ka agad, itong isa naman, okay. Ito. Hindi ko hindi mo siya maano talaga. Pero kapatid, napakakapal ng gilid, Kahit maubusan siya ng hangin, sir. Oo. Nakatayo pa rin Tayo pa rin yung gulong.
At saka hindi mo siya mapapansin, sir, na nawala yung hangin niya. Except meron kang yung TPMS. Pero siyempre kung nasa unahan to, mga kapatid, siyempre kahit paano magbabago yung tindig niyan eh. Yes, sir. Kung yung sa kaliwa ay wala naman walang problema, may hangin, tapos sa kabila talagang totally wala ng hangin, mararamdaman mo yung kakabig yung manibela mo. Medyo, sir, Oo. pero hindi siya totally dadapa. Hindi siya dadapa. Normal na gulong. Doon sa mga standard na gulong, pagka naubos yung hangin Oo, sir. nito, Dapa na aba, talaga yun, sir. hanapin mo na lahat yung yung pwedeng magligtas sa'yo. Kasi unahan yon. Lalo na, sir, mga ganyan. Oo. Madilim na lugar. Yun, di Lalo ba? na long distance, sir. Long distance. Oo, nasa probinsya ka. Oo. Wala ka naman kung pag-vulcanize. Lugi pala sa'yo vulcanizing dito. Oo. Nasaan ngayon dito yung production date? Production date Oo. na, sir, is... Yan. Ayan, iniikot niya. Tulad nung sinabi ko sa inyo, dun sa vlog ko nung isang araw, yung Ito, production date kasi, hindi yan dun sa dalawang side eh. Oo, sir. Di ba? Sa isang side siya. Ikaw ba, sir, nagawa mo na ba doon sa inyong bodega na kapag ikinabit yung gulong doon sa sasakyan, tinatago mo doon sa likod yung production date? Hindi, sir. Oh, May gulong kasi, sir, na kunwari yung rotational guide niya, sir. Oo. Ayun yung sinusunod natin, sir. Oo. Kaya minsan, yung gulong na may DOT, ayun po yung napupunta. Hindi sinasadya Oo, yun, ha? Sinasadya. Kasi meron Hindi kagaya sa sinasadya. ibang lugar, sir, na binubura. So dito, sir, ano yung production date niya? 07/24. Opo, sir. So, Bago lang siya. 07 January, February, third week of February. Opo, sir, mga ganon. Third week of February 2024. So ano ngayon? February, March, April, May. So 3 months pa lang to. Opo, sir. Pero kadarating lang nito, sabi mo. Darating lang, sir. So mga kapatid, sa vlog ko kagabi, sabi ko, papayag ka ba? Kung yung gulong mo ay 3 months na, o kaya 2 months na, papayag ka ba? Pero kila Sir Angel, bibigyan ka talaga nila no updated. Kaso ang problema, ito galing ng ibang bansa. Opo, sir. So yung travel, maiintindihan mo naman, halimbawa kung galing ng Singapore yan or galing ng China, tapos magtatagal pa dyan sa customs. Sir, Sa customs natin, napakatagal dyan. O, yun ang nagiging problema. So ito ay 3 months pa lang. Yes, sir. So, yung kanyang ibang specs, tulad nitong 85Y. So, yung 85, ito yung load index. Load index, sir. O, ito naman, nakadesign kasi sa kotse. Yes, Kaya sir. 85 lang siya. Ngayon, yung Y, ito yung pinakamabilis. Yung speed limit Oo. niya, sir. Ito yung ano na, hanggang sa heaven. Sir. Yung Y, yan yung dulo eh. Sir, yung 300 km per hour. Oo, 300 kilometers per hour. Yung takbo na yun, wala na. Delikado na talaga yun. Napakabilis na nun. So, ganun pa rin, 215, 40 ZRF, siguro yun yung ng run flat. Tapos, ito po ay 18. 18, sir. So, kung 18 yung mags mo. Ngayon, Sir Angel, yung mga Grandia, karamihan ang gusto nila, formang lowered, tapos sir. bumibili ng size 18 na mags. Meron naman po tayong mga pang size 18 yan. Pero yung load index nun, Yung load index na, sir, mas mataas. mas mataas din. Compare sa normal tire po. At saka maganda rin, sir, pwede siya sa mga electric vehicle. Ang electric vehicle kasi, napakabigat talaga niya. Opo, sir. Iba talaga yung gulong nila eh. Opo, sir. So ito, pwede to. Pwede, sir. Pwede. Paano mo ngayon masasabi na itong gulong na to ay reliable at safe? Ito, sir, kasi safe siya kasi yung materials na ginamit sa kanya. Maganda po talaga. Tsaka matibay talaga siya as run flat tire, sir. Since ang talagang ito ay, kumbaga sa ito ay intended sa mga high-performance Yes, sir. car. Yes, sir. No? Si Radar kasi, sir, siya yung alternative sa mga branded tire natin, sir. Kaya subok talaga si Radar tire, sir. So ngayon, meron na ngayon na mga ganitong mga high-performance tire na yung presyo naman niya, budget meal din. Oo, Sabihin mo sir. sa kanila ngayon, magkano ngayon ang presyo nitong RFT tire na to na intended for high-performance car. Pero ito, pwedeng gamitin sa mga sasakyan nyo, yung mga sedan sir, nyo, pwede siya, mga sir. Vios nyo. Pwede, sir, magkano ngayon to, sir? Kung i-compare mo. Ito ka, sir, kung ikukumpara natin yung presyo niya sa branded, halos, half the price or more eh. Magkano yung isang branded na ganito ang specs? Siguro, sir, yung ganyan na branded, siguro mga nasa 10,000. 10,000. Opo, sir. 10,000. Pag sinabing half the price, ibig mo sabihin, magkano to? Ha? Magkano yun? 5,000. Yan yung mga kapatid, ha? 1,000 lang, mga ganun. Ano to? Run flat technology. Kahit na, halimbawa, yung pinakamamahal mong asawa, di ba? Siyempre, wag mo yan bibigyan ng gulong na sumasabog. Baka mamaya, magkaroon ng problema. Oh, sir. O ngayon, yung pinakamamahal mong asawa, nagdadrive na flat ngayon dun sa dating gulong. Wala ka, tatawagan ka pa. Sir. Dito, ano ang pwedeng mangyari? Ito, sir, kahit maplatan siya, pwede niya pang may uwi.
Naiuwi niya. Oo, sir. May uwi niya pa. Mula dito sa Antipolo hanggang Baliwag, Bulacan, pwede. Kasi 80 kilometers ka mo, 60 kilometers lang yung Baliwag. Ha? Kaya pa. Okay. Kasi mula Balintawak hanggang Angeles, 80 kilometers lang yun. Kayang-kaya niya, sir. Kahit wala ng hangin. Opo, sir. Ayan, mga kapatid ha. So, ako sa tingin ko, ito yung pinaka-the best na gulong kung kayo ay bibili. Opo, sir. Lalo na kung babae ka, sir. Oo. Ikaw, bilang babae, mahirapan ka magtanggal-tanggal ng gulong. Oo, syempre naman. Opo, sir. Lalo na yung iba, hindi naman sila knowledgeable magtanggal. Saka mabigat talaga. Opo, sir. Mabigat talaga. Oo. Etong Ranpla technology, makakauwi pa talaga siya. Hindi mo kailangang magtanggal ng gulong. Lalo ngayon, panahon ngayon, papunta ka sa madilim na lugar, nasiraan ka. Oo. Mawalan ka lang sasakyan. Merong merong mga yung mga masasamang loob. Oo, sir. Nakakasabay mo, tapos tuturong ganun. Di ba? At turo nila, flat. Oo, Tapos sir. hihinto ka, bababa ka. Ate, ngayon, hindi ka nabababa. Hindi ka nabababa. Diba, bakit? Front flat to! Front flat technology to! So, maalalaman mo ngayon na yun ay masamang loob. Ito ba ay mayroong iba't ibang klaseng terrain type? Ito naman siya, sir. Design for highway tire siya, sir. Highway terrain. Sir, Pakita nga highway natin. terrain siya. Ayan, oh. Ayan. Oh. So, ang kapal talaga. Opo, sir. Makapal talaga. Ang kapal. Saka hindi siya ganun katigas. Kasi, pwede na natin ito ilaban sa mga branded tire. Dito sa gulong na to, ano yung masasabi mo na downside nito? Ang medyo downside niya, sir, sa suspension natin sa comfort, ayan, medyo magsasuffer lang yung comfort natin ng konti. Ano, sir, matigas yung sidewall niya, sir. Kaya medyo yung suspension niya, medyo mabigat siya compare sa normal tire, sir, dahil run flat siya. Run flat Kasi technology. matigas talaga. Yung Matigas. materials talaga na ginamit sa sidewall niya Oo. is makapal, sir. Ito, masasabi mo ba na ito talaga never na may experience mo yung kinatatakutan ng iba na biglang sasabog? Sir. Wala pong sumabog to, sir, sa kapal nito. Ilang ply ito? 6 ply siya, sir. Ito Back sir, yung 6 kilid ply. niya. Iba ngayon Oo, sir. ang expiry nito. Kasi ang gulong normally 6 years. 6 years. So ito, ilang taon mo masasabi? Siguro, sir, mga 7 years, okay pa to eh. 7? Oo, sir. Wag lang kalbo. Wag lang kalbo. Kung halimbawa, yung gulong na to, isang buwan lang napudpud na. Anong mo? Isang buwan, walang problema yung alignment, walang problema yung lahat yung sa sasakyan niya, Oo, napudpud sir. na. Anong gagawin mo? Papalitan ko yun, sir, kung naupod talaga ng isang buwan. Isang yan. buwan. Oo, sir. Talagang Palitan papalitan natin. mo, walang babayaran. Wala. Bakit ang lakas ng loob mo? Kasi sir, malabo naman po kasing mapudpud Pudpud. yung Oo. gulong natin ng 2 buwan lang. Kung pantay yung pudpud niya, sir, wala namang problema sa sasakyan. Oo. Papalitan natin yun, sir. Yung pantay yung Oo, pudpud. sir. Kung di ba nga, sir, walang warranty. Ilan ang warranty nyo sa gulong? Sa amin, sir, 1-year warranty. Ano yung covered nun, dun sa 1-year Cover warranty? nun, sir, yung factory defect, ganun, yung mga nagka-crack, may bukol, ganun, sir, yung mga covered nun. Bakit yung harap pudpud na kagad, Oo, sir. samantalang yung likod makapal pa? Nirereklamo nila yon. Bakit ba ganun ang nangyari? Ang ano kasi, sir, dapat po kasi niro-rotate natin yung gulong natin every 6 months or Every 6 months ba? Or ano, Di ba sir? masyado na matagal yung every 6 months? pwede rin ng 10,000 kilometers, sir. I-rotate mo. Opo, sir, i-rotate natin. 10,000 kilometers. Oo, sir, para Mm. nagpapantay rin yung gulong natin, Mm. yung pudpud niya. Tulad nga nun, yung sinabi ko dun sa isang vlog natin, no, yung unang-unang vlog natin na kapag ka napudpud na yung gulong sa harap, inilalagay nila sa likod. Opo, sir. Dapat sana hindi ganun eh. Kasi kung i-rotate mo yan ng tamang panahon, Opo, sir. sabay silang mapupudpud. ng pudpud. Opo, sir. Kung halimbawa nakita mo medyo nagbawas na dito, ako siguro hindi ko hintayin yung 6 months eh. Pag medyo nakita ko nagbawas na dito, ilalagay ko ulit yung nandoon sa likod. Pwede rin, sir. Every change oil mo, sabay mo na. Sabay mo na, magkano lang naman ang Oo, patanggal sir. ng Magkano gulong, lang di ba? naman. So, ang mangyayari doon, magiging pantay Opo, sir. yung pudpud ng Opo, gulong. sir, pantay yung pudpud. Oo. Sabay-sabay mo na siya. Sabay-sabay. Kapag malambot kasi ang goma natin, nagkokos din yan para lumakas ka sa konsumo ng fuel. Yes, Oo. sir. So, dahil sa ito ay hindi mo talaga to mapapalambot sir. ng ganon. Malambot yan. Nangangahulugan ba na kapag ito ang gamit mo, yung consumption mo talaga magiging efficient ka sa fuel? Yes, sir. Ha? Kasi hindi siya dadapa eh. Kaya hindi mo na kailangan ng spare tire dito, sir. Gagandi yung sasakyan mo eh. Pagbili mo ng bagong gulong, binabalanse talaga yan. Opo, sir. Oo. Kailangan nating i-balance yung gulong, sir, para maganda yung ikot ng gulong natin eh. Maganda yung ikot ng Opo, gulong. sir, lalo na kung high speed.
Oo. Delikado kasi nagwi-wiggle yung ano natin. Nagbabibrate na ganun yun eh. Oo. So, ang pagkakaalam ko, kapag iyan ay binabalance, Opo, sir. nung araw ang pagkakaalam ko, ang may problema, yung mugs. Di ba? Sinasabi ng iba, sir, daw yung mugs. May problema yung mugs. Kaya ang ginagawa nitong mga nagbabalance, sir, piliin natin yung pinakamagandang mugs mo, yun ang lagay natin sa harap. Pero mga kapatid, mali po yun. Sa totoo lang po, kapag bili mo ng bagong gulong, diba? Tapos hindi mo pinabalance, yung mugs na nasa harapan mo biglang magkakaproblema. Bakit ganun? Kasi ang talagang binabalanse yung gulong. Yung gulong, sir. Kaya lang, mabigat to eh. Pwede bang yun na lang ang iakyat mo? Yung pagkakakonstruct dito, minsan hindi balanse yung kanyang bigat. Minsan mabigat dito normal. Ngayon, pag napunta yung bigat dito, pag umikot siya, parang gumaganon yan. Oo, sir. Ganun. May part siyang magaan, may part na mabigat. So yun yung na-unbalance. Hindi siya bilog talagang gumaganon. Minsan merong gumaganon. So yung unbalance niya ganon. Kaya mapapansin nyo doon sa mga mugs, doon nila idinidikit yung tingga. Kung mabigat dito ngayon maglalagay ng tingga para mabalance yun. Kasi yung ating suspension, hindi naman fix yun eh. Pupunan niya, sir, yung mabigat eh. Tsaka yung suspension natin kasi, gumagalaw talaga. Unlike yung mga naka-differential, yun, kahit hindi mo i-balance yung gulong noon, walang naglalarong linkage doon. Hindi katulad sa harap, doon mo mararamdaman yung unbalance siya kasi yung mga linkage, yung nung suspension, naglalaro yun. So, pwedeng gumaganon siya. So, ibig sabihin, hindi ang may problema sa pagbabalance yung mugs. Opo, sir. Sa gulong po talaga. Sa gulong talaga. Opo, may part kasi na magaan, may part na mabigat. Yung sinasabi nila na gaano ro karami yung tingga na naubos nila. Di ba? Yung pag nagpapabalance ako, dami nung tingga. Tapos kung saan-saan inilalagay, dinidikit yung tingga. Ang may problema pala doon, hindi yung mugs. Ang may problema doon ay yung gulong. Pero, pwede rin magkaroon ng problema yung mugs. Kung talagang iyan ay, sabihin natin, nag-gutter na, nabengkong na yung mugs. Pero kung talagang walang problema yung mugs mo, bago pa siya, maayos naman, nasa gulong talaga, yung binabalanse. Opo, sir, gulong talagang binabalanse, hindi yung mugs. Yung mga humps kasi, may mga maloloko dyan, na inaano nila yung portion na kung saan dumadaan yung gulong, tinatanggal nila yon. Kaya lang matalim yung mga kanto. May nakalabas na bakal. May nakalabas ng bakal. Ngayon, pagdaan mo dun sa mga gilid na yun at tinamaan yung sidewall mo, minsan, sir, pag tinamaan yung sidewall mo, nakalabas na yung wak-wak. Di ba? Sir, kahit hindi pa nabutas, delikado na yun, sir, kasi meron na siyang dapat dito sa gulong na to. Natin, sir, Ayan to. Ang lapat ito. Sa totoo lang, pag inuntog mo ulo mo rito, masasaktan ka eh. Opo, sir. Diba? Sa mga normal tire, sir, kasi ang pinaka-weak na side niya is yung sidewall. Kaya, ayun ang pinaka-ingatan natin sa gulong natin. Sa gulong natin. Pumaparada sa mga bangketa, tapos magagater. So, ang dami mo pala talagang, ang daming advantage nito. Ang daming advantage ng rat flat tire, sir. Ang disadvantage lang nito, mabigat. Opo, sir, yun. Mabigat lang siya. Mabigat at hindi naman ganun kamahal eh. Sir. 5,000. Murang-mura eh. Baka naman, lang to, introductory price lang to. Hindi, sir, ayun talaga price niya. Ito po mga kapatid, real talk lang ha. Kasi halos lahat naman tayo, kung ikaw ay nagsimula nung mga 90s na nagkaroon ng sasakyan, kapag ka napaplat ka, uso pa nun yung plancha. Yung mismong plancha, yung pamplanchang ganon. May wire pang nakaganon yun, tapos binobulkanize. Yung plancha mismo tapos nung mas unang panahon pa doon, yung piston, lalagyan ng gaas. Yung piston mismo, tapos sisindihan, iinit yun, nakadikit yung pambulkanize doon sa gulong mo, dito sa loob. Tapos kinaklampang ganon yan. Didiin nila, sir. Ngayon, mga kapatid, hindi yata advisable na yon sa mga ganitong klaseng gulong. Tubeless na kasi siya, sir. Tubeless na. Kapag ginawa mo yun, ano yung pwedeng masira? Masisira yung mga ply niya, sir. Sa loob. Maluluto. Maluluto po kasi. Ano yung the best na ilalagay mo rito kung halimbawa napako yan? Anong mas okay? Yung bang meron kasi yung mahaba, yung ginaganon? Tusok, sir. Tusok. Okay din ba yun? Ha? Kasi lumalaki rin yung butas, sir kasi yun, trabahong tamad yun eh. Hindi mo natatanggalin yun eh. Natatanggalin yun.
So, ano yung pinaka-the best? Yung bang naglalagay ng sealant? Ang pinaka-the best dyan, yung nilagay ng patch. Yung patch? Oo, sir. Parang yung... Kasi yung patch, parang ayun na itatakip mo dun sa butas eh. Meron pang isa, yung sinasabi mo kanina. Yung maglalagay ng sealant. Sabi mo, hindi maganda yon. Sabi mo, pang mga motor lang yon. Opo, sir. Kasi ang sealant, sir, pag nilagay natin sa loob ng gulong, actually, yung mugs natin parang mabubulok sa loob eh. Tapos magtitigas siya sa loob, tapos hindi siya pantay yung ikot. Yung ikot? Oo, sir. So, ma-unbalance? Oo, sir. Ma-unbalance siya. Oo. Malikot pa siya pag pag high speed talaga. Pag high speed na. Siya. Dahil nilagyan mo ng sealant. Sir, hindi siya recommended. Kahit konti lang? Opo, sir. So, the best pa rin yung patch? Opo, sir. The best pa rin. Yun nga lang, pag kinalas mo, dapat guguhitan. Sir, para maibalik yung dating posisyon. Lalo na, meron pa naman dito sir na ano sir. Meron tayong mark dito. Marking, so. Sir. Ito sir, pwede natin siyang itapat sa pito. Sa pito. Oo, para, di ba balance na yung gulong natin sir? Oo. Para dun pa rin nakatapat, balance pa rin po siya pag binalik. Doon sa pito? Oo sir. Oo. Tatapat lang natin siya. Kasi ito yung magana part yung yellow. O sige Sir Angel, sabihin mo sa kanila kung saan sila pwedeng tumawag, kung saan yung location ng inyong bodega para mapuntahan kanila. Sir, yung bodega po natin sa may Monterey Compound sa Tolan Road, San Juan. Opo, doon po yung bodega namin. Ano yung number mo? Sir 917-318-2921. Sa mga gustong mag-dealer, yan. Kasi kayo ay importer kayo. Sa Entire State Trading ko, meron po kaming Facebook page. May mga dealer naman tayo, Toto Tire Supplier, MR Tire Supply. So yung Pangasinan, si Toto naman po sa may Kamuning. Yan. Tsaka may iba pa tayong mga dealer na... Ayun, yung mga physical dealer mo, marami ba yan? Marami? Marami kang binabagsakan ng gulong? Marami rin, sir. Kaya mga kapatid, kaya dito, pagka nag-order ako kay Sir Angel, dinideliver nila rito, libre naman talaga yung delivery. So mga kapatid, ang lagi nating iisipin, safety. Mapapatakbo mo siya ng 80 kilometers kahit na wala na siyang hangin. Makakauwi ka pa. So, sa tingin ko, ito talaga napaka-safe. So, sa mga subscribers ni Autoruns na mga babae, o kaya yung mga lalaki na hindi rin sila maalam. Sir, meron din mga lalaki. Magtanggal ng gulong. Hindi ka na ngayon may stuck dun sa lugar na yon. Hindi ka na mangangamba. Isa lang mangangamba dito eh. Kasi noon, pagka tinanong ako ng misis ko, ba't ginabi ka na naman? Naplat ako eh. Ayun lang, sir. Naplat ako eh. Ngayon, hindi nyo na pwedeng gawin yan. Di ba? Tapos minsan, pag uwi ko sa bahay, ito mga kapatid, joke lang to Pag uwi ko sa bahay, kunwari, pagod na pagod ako. Tapos tatapat muna ako doon sa tambucho ng sasakyan ko. Ang buong katawan ko. Diba? Pag uwi ko sa bahay, ginabi ka na naman. Pagod na nga ako, tignan mo amoy ko. Diba? Nakapulot ka. Kapatid, biro lang po yun Huwag niyong gagawin yun masama po yun. So, mga kapatid, nandito, magandang gulong, murang gulong. Tawagan nyo lang po si Sir Angel Tuyugon, Entire State Trading Company. Mag-order na po kayo. Humingi kayo ng discount kasi napanood nyo po dito sa Autoruns. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.